why it is very important to have love in the church. Sa tingin ko yan, bakit kaya kailangan natin yun? Napaka-importante ang pagmamahal sa Diyos. Kasi nga, dahil ang gusto ng Panginoon is maramdaman talaga yung pagmamahal na nagagaling sa Diyos, hindi nagagaling sa tao. Andito, maano po natin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagmamahal. So, sa ating po topic, ay meron pong ituturo sa atin ng Panginoon. Basahin ko lang po. Ang sabi po rito in 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have a gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all the possessed to the poor, and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. So una po, inaano po dyan ng ating Panginoon is, ang tinuturo is, without love, we are useless. Kasi sabi nga dyan, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only resounding gong or a clanging cymbal. Ibig po sabihin, kahit magaling ako magsalita, at wala naman akong pagmamahal, is para lang akong nagsasalita na yung umuugong lang ng kampana na parang walang laman, ampaw. And I do not have that. And I am useless. Tingin ko lang sa akin, is meron ako useful ako. Pero pag tingin sa akin ng Panginoon, that I am a filtered only. Dahil nagbabagi ako na kanya salita, is wala rin namang pagmamahal na nanggagaling sa kanya na sinishare ko rin sa inyo. Amen? And number 2 is, without love, we are nothing. Kaya, sabi nga rito, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. So kahit ano pa ang gift na meron tayo, if meron tayong gift of prophecia, and we can fathom all the mysteries and all knowledge, but at kahit meron pa tayong faith, can move mountain, pero problema, wala rin tayong pagmamahal, and we are nothing. Dahil gusto ng Panginoon is hindi importante na meron kang gift. Hindi importante that you can fathom all the mysteries and all knowledge, and you have the faith, but wala rin tayong pagmamahal, and we are all nothing. Amen? And number 3 is, without love, we are gain nothing. Kasi sabi nga dyan, if I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. So, ibig sabihin, kahit mayaman ka, nagbibigay ka sa mahirap, yung charity, yung pakitang tao, sabihin na lang natin na, ako mayaman ako, hindi ko na alam kung saan mapupunta yung pera ko, bibigay ko na sa charity, tapos magpapublish na lang ako na ako'y nagbibigay. But deep inside, hindi naman pala yun. Gusto ko lang ng popularity. Gusto ko lang ng fame. Then, I gain nothing. Kasi magkakaroon pa rin ako ng burden sa puso ko if I give or not properly. And I give over my body to hardship, that I boast, but do not have love, I gain nothing. So, ibig ko sabihin is, kahit po maging martyr tayo, if we give sacrificially ang sarili natin, but we don't have love, we gain nothing.
dahil sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita in Hosea chapter 6 verse 6, that I don't want your sacrifice, but I want your love. Ang gusto ng Panginoon is love, love, love. Wala siyang ibang gustong anuin sa atin. Kung magsasacrifice tayo is marami naman. Maraming gusto ang Panginoon. But ang gusto ng Panginoon is, ano ba talaga yung una natin na-receive? Ang una natin na-receive is pagmamahal. Pagmamahal na nanggagaling sa Kanya at hindi nanggagaling sa atin. And why without love, we are useless. And why without love, we are nothing. And why without love, we gain nothing. Because the value of love is greater than anything. Love is greater than prophecy. Love is greater than knowledge. Love is greater than faith. Love is greater than feeding the poor. And love is greater than martyrdom. Lagi po natin tandaan, napaka-importante ang pagmamahal. Dahil the value of love is greater than anything. Alam niyo mga kapatid, pag wala tayong love, isipin natin, meron tayong kulang. Dahil ang pagkao, merong gift na iba. Isa, mano natin is parang kulang yung binigay mo sa aking gift, Lord. Kasi yung iba nakakapag-professor. Yung iba may knowledge. Kasi ito yung nangyari sa Church ng Corinthians. They are boasting their gifts, their knowledge, their faith, kung paano nila nalalagpasan ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. And yung iba is, merong kakayahan is, nagbibigay sila sa sa mahirap. But, they don't have love. Kaya, the value of love is greater than anything. Again, babasahin ko po. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only resounding gong or a clanging cymbals. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have the faith, if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Pwede po natin bakit po tayo nire-remind ng Panginoon that without love, we are useless. Without love, we are nothing. Without love, we gain nothing. Dahil po, ang basihan po ng Panginoon is una, pag-ibig. Sabi po rito, in Matthew 7, verse 21 to 23, sabi po rito, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Take note, what is the will of the Father? Mamaya po, malalaman natin. On the judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name. Take note, in the name of Jesus. And performed many miracles in your name. But ano sabi ni Lord? But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's law. What is the God's law? Love. And dito, inaano ng Panginoon kanina sa verse 1 to 3, and where is the love? Kasi nga, in Matthew 22, verse 34 to 40, ang sabi rito, but when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Teacher, which is the great commandment in the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God
with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. So, naintindihan po natin na alam ba natin kung sino yung mga neighbors natin? Neighbors natin po is including our enemy. Yung ayaw sa atin. We need to love them. Dahil mamaya po maintindihan po natin bakit kailangan natin sila mahalin. Dahil pag hindi po natin sila mamahalin, mababasa natin at maririnig natin kung ano ba talaga, kung gaano ba talaga ka-importante ang pagmamahal. And sabi rito, the love of Jesus Christ, the greatest motivation to love one another. Bakit po? Kasi sabi po sa 1 John chapter 1 verse 19, we love each other because He loved us first. So hindi tayo makapagmahal sa bawat isa kung hindi tayo o wala tayong nakukunang motivation. So our motivation is the love of Jesus Christ, the greatest motivation to love one another. Kaya nga tayo nakapag-motivate na magmahal sa ibang tao, to show compassion. Because, tatanggi ba tayong magmahal? Iminahal na tayo ng una ng Panginoon. Amen. And, here, to love one another is the greatest testimony that we are the disciple of Jesus Christ. Kasi nga sabi niya in John 13 verse 34 to 35, so now I am giving you a new commandment, to love each other just I have loved you. You should love each other. Why? Because your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Amen? Lahat po ba tayo disciples ng Panginoon? Amen! So kailangan po natin magmahalan at ipadama o ipakita sa mundo na kaya nating magmahal. Hindi lang dito. Dahil ang pagmamahal na dapat natin ibabagi is hindi lang, ay Christian kasi ito kaya mamahalin ko lang. Paano na lang nagpo-persecute natin? Kailangan na natin sila mahalin. Kung hindi man nila tayo mamahalin, is we must remember that we need to enter the kingdom of God. At gusto ng Panginoon na pag nagtawag tayo sa Kanya ng Lord, Lord, we will not break the law. Dahil yung law na yun, yung love, doon nakahang lahat ng law. Amen? And the genuine love that we receive from God to express to one another is the greatest confirmation that we are alive in Christ. Sabi ko kanina, pag hindi po tayo nagmahal, is dito natin malalaman. Kasi sabi in 1 John chapter 3 verse 14 to 15, if we love our brothers and sisters who are believers, it proves that we have passed the death to life, from death to life. But a person who has no love is still dead. Narinig niyo ba? Sabi, but a person who has no love is still dead. So ano pong gagawin natin? Kailangan talaga natin i-practice yung pagmamahal. Hindi yung pagmamahal na nanggagaling sa atin, hindi yung pag sinabi, Randy, mahal kita. Ito. Hindi ako pwede. Aba, patay ako kay Lord. Hindi ako patay kay Randy kung sasabihin ko lang na, Randy, mahal kita. But deep inside, meron akong hidden na motibo na hindi maganda. Alay mo. But a person who has no love is still dead.
Kaya ngayon pala mga kapatid, kung meron mang hindi may gusto sa atin, kailangan talaga natin sila mahalin. Aba, lugi tayo. Baka sila tinuturuan ni Lord na mahalin na tayo. Tapos tayo nakapokus pa rin na hindi siguro ako nila mahal. Lord, hindi ko muna sila mamahalin. But a person who has no love is still dead. Aba, mahirap yun. Na akala natin sa sarili natin, buhay na buhay tayo. But dun pala, ang hirap. Lord, ang hirap mahalin yung taong nakasakit sa akin. Lord, ang hirap mahalin yung taong nag-agrabyado sa akin. But kailangan natin tayuan. But a person who has no love is still dead. Sabi nga, anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. Murderer at heart, di ba? And you know that murderers don't have eternal life within them. Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging malinis ang ating puso. Because ang gusto ng Panginoon is magkaroon tayo ng pusong dalisay. Yung kanta mo lang natin, creating me a clean and pure heart. Kasi pag hindi po naging malinis ang ating puso at hindi tayo nagpapaturo sa Panginoon, isa na yung problema. Magkakaroon tayo ng blood clot sa puso natin. Magkakasakit pa tayo. Tapos magre-reklamo tayo kay Lord, Lord, may sakit ako. Sabi ng Panginoon is, lagi ka kasing galit sa tao. Hindi mo kasi kaya ibigay yung pagmamahal mo. Kaya sabihin natin, o sasabihin ko, na Lord, yung pagmamahal mo kasi sa akin lang. Kasi sa akin, ako lang nakakaramdam. Sabi ng Panginoon, ibigay mo yung pagmamahal. Amen? Mga kapatid, kahit walang magmahal sa atin, we are assured na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Sabi nga dyan, the love of God is our greatest confirmation and assurance that nothing can separate us from His love. Sabi in Romans 8, verse 36 to 39, and I am convinced, sino po ba sabi? Si Paul. I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Amen? Kahit sabihin sa atin ng mundo is hindi kayo mahal ng inyong Panginoon dahil marami kayong problema. Aba, sino bang walang problema? Ang Panginoon nga, laging sinusundan ng Satanas upang item. Aba, tayo ba kaya? Tao lang tayo. Kasi pag wala tayong problema, parang natin, talo pa natin ang Panginoon. Sabi yan, neither death nor life, neither angels nor demon, neither our fears for today. Kung ano yung takot po natin, hindi po yun makapagsiparin sa Panginoon, sa atin, sa kanyang pagmamahal. Kung natatakot po tayo na it might be yung tingin natin sa sarili natin, hindi na natin masusustain yung sarili natin. We must remember that our God will supply all our needs according to the riches of His glory. Our Lord Jesus Christ is our provider. Kanta yung kanina. Diba, narinig niyo yung pinakita ng Panginoon na si Ate Eva is nagpipray lang. But God provide. Yung takot niya for that day, pinalitan ng Panginoon. At hindi yun talagang, kumbaga, para sa ibang tao. Because God is work in a mysterious ways. Amen. Nakasobre. Walang nag-claim. It means, kasi mga kapatid, kahit sabihin ba natin kung sino man yung nawalan, bibigyan din ng Panginoon. Amen. Amen. And nor our worries about tomorrow. Aba, kung ano yung inisip natin bukas, hayaan muna natin yun. Mag-focus muna tayo ngayon. Dahil hindi natin alam bukas o mamaya. Tawagin tayo ng Panginoon. Lord, ayun mo muna. Bakit po? Bakit, Joe? Lord, nag-worry ba ako? Bukas? Diba? Mag-focus muna ngayon.
or even the powers of hell can, or not even the powers of hell can separate us from God's love. Kung nagkasala man tayo kahapon, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. The enemy no hold to us. So kailangan lang talaga natin that we have the repentant heart. Dahil pag nag-repent po tayo sa Panginoon is hindi naman agad yun na parang okay na sa atin yun. Siyempre dadaan pa rin tayo sa kanyang disiplina. At pag didisiplina tayo ng Panginoon, magpasalamat tayo. Bakit? Kasi yung nagdisiplina sa atin, Panginoon yun. Kasi pag humingi tayo ng tawad tapos parang wala tayong nararamdaman, parang hindi tayo napalo, is it might be, yung naririnig natin, nakakala natin nagdidisiplina, ay okay na siguro to kasi parang hindi naman ako nasaktan sa salita ng Panginoon, hindi man ako na-convict. Is, it might be, ang demonyo yun. Mind you brothers and sisters, ang demonyo is magaling. Gumamit din ang salita ng Panginoon. Amen? And no powers in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Minsan po pag kung nadapaman tayo at inuusig tayo ng mundo, hindi tayo deserving na natawagin ng ating Panginoon na Panginoon dahil hindi tayo nakasunod. Tandaan po natin that nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Pag nakarinig tayo noon, praise God. Basta tatandaan po natin, ang Panginoon is hindi po sa atin ng co-condemn. Dinidisiplina lang tayo ng Panginoon. Kaya, kasi yung lies lang ng demonyo pag hindi natin nasunod o nadapa tayo, is huwag ka na munang pumunta ron. Bakit po? Kasi, baka pag-uusapan lang ako. Sa Panginoon, sa bahay ng Panginoon, hindi ka pag-uusapan. Sa bahay ng Panginoon, i-welcome ka. Why? Dahil ang tao na mag-iisip ng masama sa iyo, babatukan ng Panginoon. Paano? Sasabihin ng Panginoon, uy, hindi ikaw ang tumawag niyan. Hindi ikaw nag-welcome niyan. Hindi mo yan tahanan. Kundi tahanan ko yan. Everybody is welcome. Dahil ako ay nananabik na makita yung tao na naglulong sa aking pagmamahal. Kaya wala makakapagigil sa atin. Amen? And here is, love is patient and love is kind. Alam naman talaga natin, no? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng love is patient? Sabi po rito, love is patient, the ability to endure difficult people, and despite of difficult situation without giving into anger or giving up hope. So, ang love po is may mahabang pasensya. So, because God's continue to show us patience when we are doing disappointing things, we can show others patience when they are disappoint us. Amen? So, habaan talaga natin ang ating pasensya. Dahil ang Panginoon po is, ang haba ng pasensya natin ng Panginoon, na kahit na kapag hindi natin nasusunod ang kanyang tuntunin, is talagang binibigyan tayo ng pasensya ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon is sumunod tayo sa Kanya. And patience is a fruit of the Holy Spirit. Amen? And next is, love is kind, gentle to all. Sabi nga rito, Christians are commanded to treat all people. So, we will always be kind, not just only to our co-believers, to our co-churchmates, but sa lahat po. Even though mag-share tayo ng gospel,
ang nireject man yung salita ng Panginoon, is maging kind din tayo sa kanila. Huwag po tayong ano natin sila na uusigin din natin. And sabi nga sa Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive you. Kung meron man nakasakit sa atin, please, agad tayong magpapatawad. Maging kind tayo sa lahat ng bagay. You must always remember na ang Panginoon is humingi tayo ng sa Kanya, ng kapatawaran is agad niya tayo pinapatawad. So kung meron man tayong mga sa pamilya natin, sa katrabaho natin, kahit na sa boss natin, pag pinagalitan tayo is talagang nagkikimkim natin sa ating puso't isipan. But we need to forgive them. We need to pray for them. Dahil sa Panginoon is walang imposible. Amen? And dito po is love, it does not in vain. So pag meron po tayong pagmamahal, hindi po tayo may inggit. So lahat po tayo is binibigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang meron po tayong blessings. So ang sukatan mo sa blessings, hindi po ibig sabihin na yung kung ano ba talaga ang meron ka. Halimbawa, meron akong 1 milyon. Puro kayo may tigi 1 billion. Hindi ibig sabihin na hindi ako blessed. Ibig sabihin, lahat po tayo blessed. At we will not be in vain. Kasi pag nagselos tayo, is doon na po papasok yung hindi na tayo focus sa ipapagawa sa atin ng Panginoon. At pag meron po tayong in vain, is makapag-isip na tayo ng hindi maganda. Makapagreklamo na tayo sa Panginoon. Mali na yung pagka-cried out natin sa Kanya. The Lord, parang hindi mo na ako nabibless dahil parang kulang. Well, sabi ng Panginoon is, pagtiwala ka lang, magantay ka lang. Dahil patient ang kailangan. Because mahal natin ang Panginoon. And sabi nga dyan is, love, it does not boast. So kung ano man ang meron tayo, is magbo-boast tayo, boast only for the Lord. And sabi nga, it is not proud. And ang pagganda po, dahil tinuturuan tayo na magkaroon tayo ng humility in our sa pagmamahal natin sa Panginoon, is talagang na-acknowledge natin na He is our provider, He is our maker. And sabi nga, it does not dishonor others. So, anuin po din natin, halimbawa, kung sino man yung mga meron tayong bisita, meron tayong is kailangan natin sila ingatan. Hindi po natin sila i-dishonor. Halimbawa, kung ako matagal akong hindi nakabalik, tapos bumalik ako, sabihin, o si Digong dyan kasi nagpakasyon sa Pilipinas yung dati. Sabihin, pwede Digong, bumalik ka na. Hindi ka pwede rito. Hindi na ako pwedeng ganun. You will not dishonor. Amen? Even, sabihin natin joke lang. Hindi yun. Kung pwede sa atin. You will not joke. Kung mag-joke ka, yung hindi yung nakakasakit. Pwede ko dyan na. Ang ganda mo. O hindi yun, joke. Talaga ito. Di ba? Amen. Kasi mga kapatid, iwasan mo natin ang mag-dishonor sa atin. Dahil po, nagre-reflect sa atin eh. Pag nag-gano tayo sa kanila, kahit sabihin, sis, bakit ka bumalik? Ay sis, kasi may problema ako. Kaya ka pala bumalik kasi may problema ka. Mind you, mga kapatid, pag naipag-usap tayo sa tao, para tayo humarap sa salamin. Pag sinabi ko sa inyo, Randy, parang may problema ka. Nakaharap ako sa salamin. Ako pala may problema. Hindi siya. Kasi yung puso ko hindi tama. Kasi parang hindi ako nagagalak na merong dinadala ang Panginoon. Amen? And it is not self-seeking.
It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. Kasi sabi ni ano rito, sige te. Ang sabi ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians 10:33, even as I try to please everyone in every way, for I am not seeking my own good, but good of many, so that they may be saved. Sa Tagalog po, sabi po rito, sa halip tularan ninyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang aking sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Amen? So, we are encouraging each and everyone na tapos na tayo eh. Bakit po? Dahil marami nang binago sa atin ang Panginoon. If you want to save people sa kanilang maling paniniwala na pag pumunta sila rito is sila yung magsiserve, alalahanin po natin that Jesus Christ did not come to serve, but not to be served, but to serve. Amen? Tatanungin po natin mga kapatid, na napakaganda po na sa bawat pag-serve natin sa Panginoon is yung meron tayong kagalakan. Na ano yung inano sa atin kagabi, tinuro? Na we don't need to be a Saul. Dahil si Saul is a man pleaser. Ang gusto ng Panginoon is magkaroon tayo ng puso na nagsiserve. Hindi lang sa Panginoon, kundi sa Kanyang nasasakupan. Dahil kaya tayo binago ng Panginoon kasi kailangan natin mag-serve sa bawat tao na Kanyang dadalhin. Amen? Kaya sabi niyan, it is not easily angered. It keeps no record of wrongs. So, dapat yung love daw is hindi madaling nagagalit. And love, it not keep no record of wrongs. Tatandaan po natin na love, kung mahal natin ang tao, wala na tayong listahan ha. Sabi natin, maglilista tayo. Dong, nakadami ka na sa akin. Walang ganun kasi mahal natin. Ba sabihin nyo, kuya, parang nakarami ka na rin sa akin. Diba? Kung meron pong meron po tayong hindi pagkakaunawaan sa isang tao is kung hindi mo man kayang kausapin mo si Lord. Then pag kinausap mo si Lord, walang imposible sa Kanya. Dahil ang Panginoon is tuturuan at tuturuan niya. Dahil ang Panginoon is nangungusap, Diyo, mali yung ginawa mo. Ayusin mo. At of course, magpapaayos ka. Kasi pag hindi ka nagpaayos, pag hindi ako nagpaayos, ang sakit. Dahil ang Panginoon hindi dito sa tenga. Sa heart siya, nag-i-scrutinize. Matigas ang puso mo, ayaw mo magbigay ng pagmamahal. Kaya lagi natin tatandaan mga kapatid na tayo, binago na tayo ng Panginoon. Kahit sino man ang nakagrabyado sa atin, burahin na natin agad. Dapat eraser lagi ang dala natin. Hindi ballpen at saka listahan. At sabi nga na po yun, pag humingi tayo ng tawad sa Kanya, I remember your sin no more. Ang meron nagkasala sa atin, lagi natin tatandaan. Ephesians 6:12. Ephesians 6:12 ba yun? Na we are not fighting against flesh and blood, but against rulers and principalities of the darkness. Lagi po natin tatandaan, pag meron po nangaway sa atin, pag meron pong hindi napagano sa atin, ay hindi yan siya. Kundi demonyo yan, na gusto lang akong i-out of focus. Amen? And love does not delight evil, but rejoice with the truth. It always protect,
always trust, always hope, always perseveres. Lagi po natin tatandaan, ang pagmamahal po is nagproprotekta. Sa pagmamahal ng Panginoon, pinoprotektahan po tayo. Sa pagmamahal po ng Panginoon is nagtiwala po siya sa atin na susunod to sa akin. And nagbibigay po siya sa atin ng hope and perseverance. Amen? Amen. And alam niyo ba, love is not a what, but a who. Alam niyo ba yan na ang pagmamahal is hindi ba yun? Ano ba yung pagmamahal? But a who? Kaya sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 7 to 9, Beloved, let us love one another, for love of is God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. So alam natin, God is love. In this love of God was manifested toward us. So yung pagmamahal ng Panginoon is nagmamanifest sa atin. And that God has sent His only begotten Son into the world that He might live through Him. Kanino daw? That we might live through Him. So, kay Jesus Christ. Amen? So, napakaganda po mga kapatid na alamin natin kung ano ba talaga yung love. Kasi pag alam natin yung love is talaga magkakaroon tayo ng direction. Amen? And kumusta po tayo ngayon? Kumusta po yung mga pinagdadaanan natin? Meron pa ba tayong pag-ibig? And of course, meron po tayo. Kasi pag wala po, lagi po nating tatandaan that the love of Jesus empowers you to love others. The love of Jesus will sustain you to love others. The love of Jesus keeps you going to love other person. And the love of Jesus help you to finish the race. Dahil yung pagmamahal ko, hindi lang isang beses. Kundi ang pagmamahal is a long term din. Amen? And the love of Jesus is the greatest gift of all na meron ka. Sa tingin mo, wala kang gift. Aba, claim yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Dahil through the love of Jesus Christ, pag-manifest lahat at magbabago yung pananaw. Kasi sa kunting sa pagmamahal mo lang is talagang matindi ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Amen? And how to avail the full power of love? First is be filled with the love from God. And next is practice with love from God and share the love from God. And let me close to this. Sabi nga rito in Ephesians chapter 3 verse 17 to 19, then Christ will make His home in your hearts as you trust Him. Your roots will grow down into God's love and keeps you strong, and you may have the power to understand, as all God's people should, how wide, how low, how high, and how deep His love is. You may experience the love of Christ. Through it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and the power that comes from God. Amen? Sa pagmamahal po ng Panginoon is ma-experience po natin that Christ will make His home in our hearts. Dahil mananahan po sa atin ang Panginoon. And we can trust in Him. Lord, I trust You na kaya kong magmahal. I trust You na yung pagmamahal ko is genuine. I trust You, Lord, na yung pagmamahal ko sa iyo is hindi to peke. Dahil ang pagmamahal po ng Panginoon is hindi po peke. Dahil ang pagmamahal ng Panginoon is merong divine exchange. Daga, bilab. Yung pagmamahal ng Panginoon is pinagpalit niya ang kanyang buhay, alang-alang
sa atin. And dahil sa pagmamahal ng Panginoon is magkakaroon tayo ng root and will grow down into the God's love, and magkakaroon tayo ng malakas na pananampalataya na we can love the people na hindi kamahal-mahal. And we must remember that you may have the power to understand to love people. Dahil po hindi po pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon is mahirap talaga unawain na, Lord, bakit ko kailangan mahalin ang taong nakasakit sa akin? Lord, bakit kailangan ko mahalin ang tao na wala namang pagmamahal? Lagi po natin tandaan, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. So, minsan mahirap, but we must always remember that we will experience the love of Christ. Medyo talagang mahirap intindihin, but kapit lang tayo sa Kanya. Dahil sa Kanyang pagmamahal, we will have the great understand and fully that we will need complete with all the fullness of the life and the power that comes from God. Amen. Yung kapangyarihan ng Panginoon, yun yung mag-drive sa atin upang makapagbigay tayo ng pagmamahal. Amen? Lagi lang po tayo kumapit sa Kanya. Lagi lang po natin i-activate ang pagmamahal na hindi nanggagaling sa atin. Dahil sabi nga ng Panginoon, if anyone who is in Christ, the past is forgotten and everything is new. Kung dati hindi tayo kayang magmahal, but bago na tayo, binago na tayo ng Panginoon. Tinanggal na ng Panginoon yung heart of stone na meron sa atin. And ni-replace ng Panginoon is the heart of flesh. Amen? Let us stand. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa gabi ito na kami ay tinuruan mo, Panginoon, paano i-activate yung pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Hindi do, Lord, we cannot love, but dahil sa iyong pinakita, dahil sa iyong pinadama, Panginoon, we are able to love. Because, Lord, yung pagmamahal na meron sa amin, is hindi na to pagmamahal na kagaya dati. Dahil kami ay binagong ugat. Lord, we thank you. Dahil ngayong gabi, Panginoon, ay tuturuan mo ang bawat isa to release forgiveness sa lahat ng nakapagsakit sa amin, Panginoon. Lord, we thank you dahil tuturuan mo ang bawat isa, Panginoon, na pag-reconcile, Panginoon, sa mga tao na ayaw may pag-reconcile sa amin, Panginoon. But Lord, we believe, Panginoon, na ang Holy Spirit ay kumikilos. Ang Holy Spirit ay andyan, Panginoon, na bibigyan kami ng wisdom, Panginoon, paano i-minister ang mga tao na hindi kami minamahal kahit ginagawa namin ang lahat, Panginoon. But Lord, sabi mo nga, Panginoon, na we will always trust you, Panginoon. We will always hold on your words, Panginoon. Dahil Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, ang iyong mga salita ay hindi yan babalik sa iyo na nawala, Panginoon. Ang gusto mo lang, Panginoon, is mag-obey kami. Ang gusto mo lang, Panginoon, na sundin namin ang iyong pinapagawa, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil andyan ang Holy Spirit, Panginoon, na lagi mag-comfort sa amin, Panginoon. We thank you, God, dahil tinanggal mo na sa amin kaisipan, Panginoon, na meron kami mga kalaban, Panginoon. Ang ibinigay mo sa amin, ay ang iniwan mo sa amin sa aming mga kaisipan, Panginoon, is meron kaming maraming tao na mamahalin, Panginoon, ang pagmamahal na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At Lord, we thank you because lahat ng andito, Panginoon, ay magbabago ang pananaw sa buhay, Panginoon, na kaya pala namin magmahal beyond in our imagination, Panginoon. Because Lord, you are our strength, Panginoon. Ikaw ang laging pinagkukunan namin ng lakas, Panginoon. And Lord, we thank you because tonight is the night, Panginoon. And our heart is full of joy, Panginoon. Because Lord, ayaw mo, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, is malugi. Ayaw mo ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng hatred sa aming puso, Panginoon. Lord, tuluyan mong linisin ang aming puso, Panginoon. Tuluyan ka maghari sa aming puso at isipan, Panginoon. And walang puwang, Panginoon, ang gawa ng kalaban sa aming puso at isipan. In Jesus' name, Amen. Amen.